Sobra-sobrang bilang ng mga sasakyan, maliliit na kalsada at mga motoristang walang disiplina. Ilan lang po yan sa mga ugat daw ng mabigat na trapiko na binusisi naman sa Traffic Forum ng I Am Ready at GMA News Online. Ang mga inihaing solusyon sa talakayan, tinutukan ni Lia Manyalak del Castillo. Araw-araw ng kalbaryo ng bawat motorista ang tila forever na traffic. Kaya sa ginawang traffic forum ng I Am Ready at GMA News Online kanina, ang tanong, ano ba talaga ang estado ng trapiko sa Metro Manila? At paano nga ba ito masosolusyonan? Sa pag-aaral ng DPWH o Department of Public Works and Highways, lumabas na mas maraming bumabiyahing pribadong sasakyan kumpara sa mga pampublikong sasakyan tulad ng mga bus at mga jeep. Number of vehicles inversely proportional ito sa pasahero. Yung statistics natin, sinasabi na 87% gumagamit ng kotse. Ang kotse, ang population ng kotse, pero ang gumagamit nito about less than 30% ang pasahero. Sa kabilang dako naman, yung high occupancy vehicles, kagaya ng bus, ang population niya accounts for only 17%. No? Pero ito, ang nakasakay dito, mga 70%. We still believe na ang ultimate solution dyan yung hindi road itself, no? Not the supply of the roads, but the mass transit system. Pero hindi lang labis-labis na sasakyan at maliliit na kalsada ang problema sa traffic, kundi ang ugali ng mga motorista. Kaya ang mga Pilipino daw ay may propensity para mag-violate ng rules. Una, kapag walang nakikitang mga enforcers. Pangalawa, kapag may nakikita silang gumagawa rin nun, mas gagawin din nila. Parang ganon. Tapos yung pangatlo, may mga motivations kasi ang mga drivers natin. Halimbawa sa mga public transport vehicle drivers, yung mag-maximize sila ng kinikita. Kaya ang manifestation nun sa kalsada ay nag-uunahan sila sa loading and unloading. Kaya ang Department of Manufacturing, Engineering and Management ng De La Salle University nakaisip ng automated apprehension system para madisiplina ang mga driver. To develop, we call it a smart camera. We want a video, a camera to capture the image of the vehicle. And then through our program, we call it artificial intelligence software, we can identify the plate numbers of this vehicle. And then from that, we can determine also whether this vehicle has done or this driver has done violations. So, ginagawa na sa ibang bansa ang no-contact apprehension. Pero sabi ng Highway Patrol Group, dapat munang ayusin ng LTO ang listahan ng mga address ng mga rehistradong may-ari ng mga sasakyan. Based on my experience, yung mga addresses po sa private vehicles ay hindi totoo. Dapat ganyan din po sa LTO. Bago ka mag-register ng sasakyan, may proof of billing para tama yung address. Sabi ng mga eksperto, dapat maging disiplinado ang mga motorista at hindi lang dapat ang gobyerno ang gumagawa ng paraan para maibsan ang trapiko. Tuloy-tuloy raw ang paggawa ng mga road improvements para ma-accommodate ang dumaraming bilang ng mga sasakyan sa kalsada. Sa April 2016, inaasahang bukas na ang NAIA Expressway. January 2018 naman ang Skyway Stage 3. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.